Sinagtala, Bahay Toro, Quezon City. Katulad na lamang ni Nanay Maribik, 58 na taong gulang at 6 na taon na nagtitinda sa isang sulok ng eskinita. Kabilang nga sa preparasyon ng kanyang ginagawa bago simula ng araw ay maaga siyang gumigising upang mamili ng paninda sa palengke. Kahit mahirap ang buhay ay kanyang tinitiis para lamang mairaos ang kahirapan. Kaya ako nagtinda kasi para pandagdag sa pagsulong sa midterm ko, pang-araw-araw namin pagkain, Kumakayod siya para sa pamilya at sa pag-usbong ng mga problema dulot ng babago-bagong panahon at pagtaas ng produkto sa merkado. Hindi naman ako makapagpahinga kasi dati hindi ako nagtitinda, lagi akong may sakit. Nung nagtinda ako, hindi na ako nagkakasakit, lagi na ako para na-exercise na rin ang katawan ko sa papalengke araw-araw. Kaya nahiyat huminto kasi baka magkasakit ulit. Sa loob ng 6 na taon ay samot-sarang problema rin ang kanyang hinarap, tulad ng kanyang mga kapwa street vendor. Ang pagpapatuloy lumaban para makasabay sa daloy ng oras na kinakaharap sa bawat paghihikaw sa tabi ng daan. Bago pa sumikat ang araw, alas 4 pa lang ng umaga ay umaalis na siya ng bahay patungo sa palengke. Saksi ang tulay sa araw-araw niyang pakikibaka sa buhay. Wala ko isang tabi ko ng asal. Lagi 6 na taon na ako nagtitinda nito. Yung mga gulay-gulay, tuyo, saka saging nga ng mga ano. Isa pang may prutas, nagtitinda. Dahil sa hikahos sa buhay, ang gilid ng kalsada lamang ang kanyang naging takbuhan upang patuloy na makapaghanap buhay. Ang kanyang kinikita ay sapat lamang para pangtustos sa kanyang pangangailangan. Ngunit minsan matumal ang kanyang benta dahilan upang ibaba niya ang kanyang presyo sa pagtitinda. Salat man sa oportunidad, ngunit nag-uumapaw naman ang kanyang kasipagan upang maitaguyod ang kanyang pamilya. Sa lupa'y para akong inaalon at nalulunod sa batikos ng mundo, sa kung ano lamang ang kaya ko. Bigang-biga na sa mga problemang di masolusyonan agad, parang wala nang bukas. Pwede bang umiwas? Hinahanap ang sarili, ngunit di nakakayanan sa... Alingasaw ng lansangan, usok mula sa tambutso ng mga sasakyan at di mahulugang karayom ng mga tao ang araw-araw na hinaharap ng mga street vendors. Sa araw-araw na paikibaka sa hamon ng kalsada ay may mga rason para tumindig at tatagan ng sarili upang mapagpatuloy ang laban. Sa bawat araw na dumadaan, sa bawat yapak ng mga taong naglalakad, at bawat kalsadang puno ng mga tao, makikita ang bilis ng mundo. May mga taong abala sa pakikipagsapalaran upang makaahon sa hirap ng buhay.
Victoria Gonzalez, 58 years old, sa Sinagtala, Bahay Toro, Quezon City. Isa lang yan, pero yung namatay na yung isa, kaya dalawa dapat, isa lang. Ako, nagtitinda ng mga gulay, vegetable vendor ako dito sa baba ng bahay namin. Kasi nung una yung anak ko, binigyan niya ako ng 5K. Bigas muna ang ini-start ko, diyan lang sa bintana. Tapos nung medyo nagsara na rin yung nagtitinda ng gulay dyan, ako na yung gulay na ipinalit ko sa bigas kasi konti lang tubo. Kwenta lang tubo sa isang sako. Buti yung gulay kahit pa paano may mga tubo din doon tsaka prutas. Kaya yun ang dahilan na nag-umpisa ako magtinda. Alas 4 hanggang alas 8 ng umaga. Alas 4 na madaling araw. Namamalengke na ako sa Balintawak. Awa naman ng Diyos, so hindi na masyadong kahinaan talagang sa araw-araw. Nauubos yung paninda kahit na pa konti-konti. Kasi pag binili ako ng bundle, marami karamihan mga sira-sirain. Kaya ang binibili ko per kilo lang. Kahit konti lang yung tubo, okay lang kasi hindi na uubos naman agad. Nadayo nila ako din. Awa naman ng Diyos. Minsan mahina lang pero may benta pa rin. Hindi nasisiro. Sa anak ko tsaka sa asawa ko para sa pamilya. Para sa pamilya. Tapos yung, kasi nga may, dati hindi pa ako nagtitinda. Sumasama-sama na ako magmaneho sa Mr. Kabakar. Nagkakasakit ako lagi. Eh sabi ng doktor, mag-exercise daw ko. Ayun nga naisip ko, magtinda na lang ng gulay. Araw-araw na-exercise ako. Ano po ba yung trabaho ni Mr.? Tricycle driver siya. Pero araw-araw naman po is... Hindi, nga, dati nung hindi pa nag-pandemic, araw-araw, ay nung nag-pandemic, wala na, 2 beses na lang sa isang linggo. Ano po yung experience niyo nung nagkaroon ng pandemic? Yung experience ko nung nag-pandemic, araw na yun na namalengke ako, wala talagang masakyan, kinabahan ako kasi hindi na ako makauwi. Ang dami kong dala. Tapos, siyempre takot ako, puro ambulansya, mga nasasalubong ko. Awa naman ang Diyos, ang laki ng kinita ko ng pandemic kasi ako nga lang ang nakakalabas. Pila-pila sila dyan habang namimili. Namimili sila, kumita talaga ako ng pandemic. Pero ang mahal ng mga sasakyan, 400 ang papunta lang dito, pamasahe. Ilang taon na po kayo nagtitinda na yun? Bali, mga 6 years na rin. 6 years na ako nagtinda. Ano po ba yung pangarap niyo sa mga anak niyo? Makatapos ng pag-aaral siya, kagaya ni Renzo. Makatapos siya ng pag-aaral niya at kumita siya sa sarili niya. Masaya na, okay na. Ano pong masasabi niyo sa mga estudyante na kailangan nilang makapagtapos sa pag-aaral? Sila, dapat walang aral lang, wag magbisyo kasi ngayon, di ba karamihan, marami na hihikayat ng mga kabataan sa mga kakaibang gusto nila, ganyan, yung kasama sa mga barkada na hindi maganda. Dapat pagpatuloy lang din ang magsikap kasi maswerte kayong mga kabataan ngayon na nakapag-aral may libre. Kagaya namin noon, talagang bata pa kami, kumakayod na kami para makapag-aral, makabiling gamit. Kayo ngayon, hindi nyo naranasan yung naranasan namin ng kabataan namin na talagang kanya-kanyang sikap para makabili ng gamit. Ngayon, maswerte kayo. May magulang na dapat pagbutihin ng pag-aaral, yung paghihirap ng magulang, naintindihan nyo rin. My name is Jovian Manubay and I'm 19 years old. And ang masasabi ko lang dun sa na-experience namin na pag-ano kay tita, sa nanay ni Gov, is parang nakakatuwa siya kasi kahit na parang ang hirap, worth it lahat ng ginagawa niya. Kasi yung kita na yon para sa anak niya or para sa kanila pang araw-araw ganun. Tapos yung lesson ko naman na natutunan doon is kung meron kang kakilala or kaklase ganun na may magulang sila na nagtitinda,
wag mong pagtawanan or parang ikahiya ganon. Maging proud ka kasi di mo alam yung pinagdadaanan nila para makaraos sila sa ganung sitwasyon. At saka syempre, hindi naman galing sa nakaw yung pera na yon, talagang pinaghirapan nila. Ako nga po pala si Piolo Ziponil, 19 years old. Nung sinamahan ko si Nanay Mamalengke, na-realize ko bilang estudyante na sobrang hirap pala ng ginagawa niya bilang isang street vendor sa gilid-gilid. So, my name is Renzo Ladub, 20 years old. And, syempre, since mama ko siya, alam ko yung ginagawa niya and alam ko yung hirap nung trabaho, mula sa pamamalengke hanggang sa pag-aayos ng tinda, hanggang sa matapos yung araw. Alam ko yung mga ginagawa niya kasi minsan sumasama din ako sa kanya. So, alam ko yung hirap, nagigising ka ng madaling araw, mamimili ka, pupunta ka sa palengke, pag maputik, maulan, umaraw man o umulan kasi bukas So, ano man yung maging panahon is namamalengke pa rin si mama. So, alam ko yung hirap. Minsan siya lang, pag mag-isa lang, siya lang nagbubuhat ng mga paninda. So, siya lang din yung, kung baga lahat nung dala na yon is siya lang yon. So, alam ko, kaya nararamdaman ko din yung hirap niya. And isa sa mga lesson ko is, kahit anong mangyari, mahirap man yung buhay, ano man yung maging panahon, is patuloy pa rin na gawin natin yung gusto natin gawin. Kasi, yung ginagawa natin is para din sa future. Hindi lang natin siya ginagawa para sa sarili natin, but also dun sa mga taong gusto natin tulungan at sa mga nakakasama natin. So, kaya ngayon is alam kong sobrang proud na proud ako kay mama kasi dun sa pagtitinda niya is natutulungan niya ako, yung pamilya namin sa pang-araw-araw, sa expenses, financial. So, kaya sobrang proud ako and alam ko na in the future is itong mga ginagawa ko ngayon is magkakaroon ng magandang kalalabasan and magiging worth it lahat ng pagod niya. My name is Jenny May Penis, 21 years old. Ang masasabi ko lang po kay nanay is sobrang nakaka-proud siya dahil sa ganung trabaho niya po ay naitataguyod niya yung mga anak niya, yung kabuhayan nila pang araw-araw. Ayun. Tapos nakikita ko din po yung kahirapan, yung paghihirap niya sa pagtitinda niya. Kahit sobrang hirap na talaga is tinitiis niya lang yung ganung hirap. Ako po si Arthur Gabe, 22 years old. Ang aking karanasan sa pagsama sa pagtitinda ni nanay ay nakatutuwa at nakalulungkot. Marahil, ang pagtitinda ay hindi madali. Pagkos, maghapon kang nakatayo o nakaupo, paghihintay sa mga customer na bumili at mapaubos ang iyong tindahan. Ang aking natutunan sa pagsama kay nanay ay nakakagagaan sa kalooban dahil kailangan mong magtiis at maghanap buhay para sa pamilya. At yun ang aking buong karanasan. Ako po si Charis Orozco, 19 years old. Ang experience ko po nung sinamahan namin mamalengke si nanay, napakapagod. Sobrang nakakapagod kasi ang nakwento niya rin sa amin habang nasa tricycle kami, araw-araw niyang ginagawa yung pamamalengke, pamimili ng mga paninda. Sako-sako daw yung mga dala niya. So may gamit pa siyang yung parang stroller para madala yung gamit niya. Ang natutunan ko naman, tuloy-tuloy lang sa ginagawa. Kasi gusto mo naman magtinda para din sa pamilya mo. Yan.